Okay, so pag-uusapan natin sa ngayon ang Internet Download Manager. Kung gumagamit ka nito, sigurado na malaking natulong nito sa iyo para makapag-download ng videos na magagamit mo sa iyong mga research at iba pa, mga usual na hindi mo kayang i-download with the regular browser. No? Si IDM, ang gagawin niya is gagrab niya yung video. Hindi ka nagagamit ng mga ibang third-party website na kakopy mo yung link, tapos doon mo ipipaste, then ida-download mo, tapos may mga ads pa. Internet Download Manager is a legit video downloader. So meron din tong bayad. May trial siya pero 30 days lang. Pero this past few days, napansin ko nung gumagamit ako ng internet, mag-add kasi ako ng user profile sa Google Chrome. Then pagtingin ko, merong lumabas sa bandang baba na managed by your organization. So bakit ko na brought up yung managed by your organization? Kasi yung gamit ko, personal PC ko. At yung account nito, yung Windows account nito is hindi naman belong sa organization or any domain na connected sa network para sabihin ng browser na managed by your organization yung Google Chrome ko. So medyo nag-worry ako doon kasi personal ako lang yung gumagamit, no shared profile, no shared user, tapos personal computer, alam mo yon. Pero meron lumalabas na yun na notification sa akin or doon sa menu ng Google Chrome na managed by your organization yung aking account. So papakita ko sa inyo kung ano sinasabi ko. So dito sa interface natin sa Windows 11, kahit Windows 10 ganito rin yung mangyayari sa inyo kung gumagamit kayo ng Internet Download Manager. Yan. So open natin yung Google Chrome na nakabukas na pala. Tapos dito sa menu, makikita natin nakalagay managed by your organization. So pag inopen natin to, wala pang mangyayari, no? Pero i-inform ka nito na yung browser mo ay pwedeng baguhin or i-remote ng administrator, i-analyze yung mga information or any input na nilagay mo. Kaya nag-save ka ng password para mas mabilis yung login. Ayan. Ginagamit naman talaga to sa mga legit na domain network. So kung meron kayong centralized IT sa isang office, ganyan, or group, helpful naman siya. But ang wino-worry ko lang dito is personal kasi yung computer ko and nasa bahay lang naman. So walang ibang dapat na mag-manage sa Google Chrome ko kundi ako lang. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano alisin to. Pero bago yun, may gagawin tayo sa regedit. So kung napanood nyo na yung video about sa duplicate na OneDrive folder, ayan, nasa link ulit, pwede nyong panoorin and take note, kailangan maging maingat tayo sa pag-browse or paggamit ng regedit para hindi maapektuhan yung ating system. By the way, ang dami kong ginawang proseso, alam nyo yun, mga preventive measures, even nag-reformat nga ako tapos nag-try din ako sa laptop ko, same yung nangyari. Doon ako nagtataka bakit parehas na parehas. Pinormat ko rin yung laptop ko tapos lumalabas yung managed by your organization and na-found out ko na ang cause pala nito is yung IBM. So akala ko may na-infiltrate na yung system ko, hindi pala. And nalaman ko rin by researching na ang cause nito is yung extension ng IDM sa Google Chrome. Papakita ko sa inyo paano. So ngayon, tatanggalin na natin to. This is paano ba? If you are a IDM user, okay na to. I mean, hindi ka na-infiltrate, walang problem sa network mo. This has been caused by the extension, and yung extension na yun yung buburahin natin. Ayan. So ang dami ko ng prosesong ginawa and reformat, checking yung apps isa-isa, then yun nga sa IBM lang pala magkakaroon ng problema. So ngayon tatanggalin natin siya. Close muna natin yung browser, open natin yung regedit. So click mo yung start, then type regedit, then run as administrator. Kapag nagkaroon ng user account control prompt, click mo lang yung yes. Yan.
So, double click nyo yung HKey local machine. Then, go to software. Tapos, hanapin nyo yung policies. Ayan. Huwag kayong dediretso dito sa Google. Kasi, although merong Chrome na nakalagay dito, pero wala tayong makikita dyan. Wala. So, okay lang. Huwag nyong buburahin yan. Pupunta kayo dito sa policy. Ayan. Kita nyo, wala rin. Pag wala dito, lilipat tayo ng parent folder. Pupunta tayo sa HKey_current_user. Tapos, ganun pa rin. Software folder, double click natin. Tapos, policies. Ayun, may lumabas. Google, Microsoft, Power. So, double click natin yung Google. Tapos, lalabas ulit yung Chrome. Ayun. So, lalabas ngayon yung extension, manifest, version 2, availability. Kapag inopen mo to sa Google Chrome, lalabas na aalisin na rin siya eventually ni IBM. But since there's no, I don't know kung kailan nire-release yung version 3. And hindi pa napapalitan, kaya ganito yung may experience nyo. And kung affected ka or nag-worry ka dun sa message na managed by your organization, mas mabuti na tanggalin. And safe naman to tanggalin kasi ilang beses ko nang ginawa ko rin sa laptop ko na nagkaroon ng message na ganun, na fix siya. So ang gagawin lang natin, highlight nyo lang, tapos actually pwede na rin tong Google Chrome na buo kasi unless na lang kung meron kayo ibang extensions na ginagamit, no? So pwede na rin delete natin yung folder na Google. Tapos, yes. Kapag wala na, pwede nyo nang i-close. Tapos, open natin yung Google Chrome na browser. Then, dito sa hamburger menu, although hindi na siya mukhang hamburger, kasi tatlong dot na siya, no? Ayan. Wala na dito yung message sa baba. So, it means na-remove na yung extension na nagkukos nung message na managed by your organization. Ayun lang. So, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nagre-research ako tapos may mga user ako nakita sa Reddit na parang nagko-cause din ng confusion sa kanila tapos naghahanap sila ng alternative video downloader. Pero that's not the solution. Ayun. So, tanggalin nyo lang yung extension, yung lumang extension ng IDM. Gagana pa rin yung IDM sa Google Chrome. Gagana pa rin yan. Yung nga lang, aalisin nyo na yung nagkukos ng managed by your organization. So, user ka ba ng IDM? Comment down below kung na-experience mo to. And share mo yung experience mo kung ano yung mga ginawa mong way to remove the message managed by your organization. And kung medyo kinabahan ka din ba, kung na-infiltrate na ba ang system mo. So, ngayon, safe na, no? Okay na yung ating Google Chrome. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood. This is Jurel from Bogsy Studios. Take care.